masukal na. Wala na. Ay no, dami ng tumubo. Ayun yung kubo. Ganda ng puno oh. Ito pa yung isang view ng lugar niya. Ayun yung sagingan. Mas magandang view dito, kitang kita yung banana plantation ng pastor. Ayun oh, puro saging yan. Ayan. Tapos yan, yung bakante na yan, yan yung dating tinataniman niya ng kalabasa. Tapos dito yung mga talong. Yan, yung bakante na yan, puro talong noon yan. Ayun yung kalsada oh. Oh, ayan. Yan, makikita nyo dito may bakod. Ayan kung ba't may bakod yan. Siguro, ano yung part yan doon sa agraria, yun yung award doon sa mga dating tenant nila. Kaya nilagyan ng bakod dyan. Ayan o, lawak. Dito tayo doon sa dating taniman ng gulay ni Pastor. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan ang itsura dito. Malawak to. Ito noon, yan, malinis yan. Wala kang makikita dyan ng mga ganyan ng mga tumutubo. Malinis yan. Ang tanim dito sa lugar na to, puro talong yan. Talong. Tapos banda rito, ito na yung kalabasa. Yung area ng kalabasa, yan na yan oh. Yan. Napakalawak. Pati yun. Yung natuto yung bakante na yun, puro talong noon yan. Ang laki ng lupa talaga ni Pastor. Ang dami niyang tinataniman. Kaya ang cost of labor niya noon malaki din. Tapos mahirap ang pagtatanim kasi makikita niyo naman oh, rolling ang lupa, hindi flat. Kaya mahirap maglakad, mag-asikaso ng tanim niya no, mahirap. Kasi mataas, akit ka, bababa. Kundi ka guys sa flat. Ayun pa yung mga host niya oh. Huli siya nagtanim dito last year. Ayan pa ibang, ayun host. Yan ang linya ng host niya, papuntahin doon sa ibang lugar pa. Mahaba yung host na yan. Ayun yung kripo, pakita ko sa etong lugar na to. Ayan, makikita nyo to, puro kalabasa noon yan. Yung mga tumutubo na yan, wala yan noon dito. Nung kasagsagan ng pagtatanim ni Pastor, wala yan, puro kalabasa. Ayun yung kripo oh. Ito pa yung mga linya ng tubig oh. Ayan pa oh. Yan ang source ng tubig niya rito. Nagtap lang siya doon sa local water sa munisipyo, bayad. Gastos yun, siyempre. Yan yun ng coconut. Sa kanila pa rin yan. Kasama yun sa pinagkukunan nila ng kopra. Pag ano, yung season ng kopra nila. Tapos ang kopra nila ata dito every 2 months o every month. Yan. Tapos ito naman, doon sa isang video ko, yan yung pinakita ko yung sagingan niya, yung plantation ng saging. Ayan oh. Diyan ako nakapwesto noon, yung isang video ko na pinapakita ko tong kubo. Ayun yung kubo, yan. Doon ako nakapwesto noon. Yan, yung saging. Yung kardaba tinatawag. Yan, yung rolling na yan, yung paahon, hanggang doon sa boundary ng saging. Puro kalabasa yan. Ganong karami yung tanim ni Pastor na kalabasa noon. Grabe ang kalabasa. Kaya kung mag-harvest yan dito ng kalabasa noon, tonelada. Pinipick up ng mga buyer dito, truck ang dala. Pero sa ngayon, walang tanim. Stop muna si Pastor kasi tignan niyo naman ang panahon, napakainit oh. Grabe. Kahit anong itanim mo ngayon sa ganitong panahon, hirap magbunga yan o hirap mabuhay. Kailan, ano mo ng tubig lagi. Magastos naman kung tubig lagi. Met dilig ng dilig, pero ganun din. Hindi rin magiging magandang resulta. Yan, ganito kalawak dito. Ito naman kasama ko, magulang din. Ako nakabilid sa arawan, nagbibideo siya nandun. Sarap buhay sa may lilim. Ayaw magpa-araw kung walang yan. Ayaw umitim, kulay itim naman siya. Loko talaga to eh. Tingnan yung ugali niya no. Ayaw lumabas oh. Gusto talaga sa lilim. Ito lang ang masarap dito sa lugar na to. Kasi mataas to. Open space. Andito yung hangin. Yung hangin medyo malamig kasi sea breeze yan. Malapit sa dagat. Kaya malamig. Kaya masarap umistambay dito. Mas malamig pa nga dito kaysa sa bahay ko. Dahil yung bahay ko nasa sulok. Walang hangin na pumapasok. Dito lahat ng side ng bahay. Itong bahay na to. Puro hangin. Malamig yung hangin no.
Kahit nasa gitna ka ng bukid, nasa taas ka, mahangin. Lalo na pag umuulan yung bagyo, ang lamig sa lugar na to. Ayan, ganyang kalaki itong lupa ni Pastor, napakalawak. Yun yung taas na yon. Kay Pastor pa yan. Hindi lang natataniman yan kasi mas mahirap yan taniman. Mas malayo na yan sa source ng tubig, tapos tawid kalye pa yan. Ay, yung isang drum ni Pastor, yung lalagay niya ng tubig, oh, natatakpan na ng mga damo, ng mga halaman, oh, sa tagal. Hindi na nagamit, sayang. Sana maitabi niya, no? Kasi kung nakaganyan, nakabilat sa araw, rurupok yung container na yan, plastic yan, eh. Matagalan yan, basag na, wala na, hindi na mapakinabangan yan.